I'm referring to the director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me, because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. But quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So, if the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. May 11, hinabol dito sa session hall na to ng mga ahente ng NBI si Senator Bato. May 13, nagkaroon ng enkwentro, putukan, pinipilit ng NBI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence that it was inside the Senate. Other incidents, I do not want to evoke a reaction or debate because I want to respect my fellow senators. Much of this has been vented in the media, is in court. Director Matibag has promised us that he will give us a warrant issued by the ICC, has promised us that he will hold his agents na nanggulpi ng isang OSAA. He will be the one to implement the contempt order and hold them in his office, but wala ditong natupad. So when I mentioned his name, his position the other day that it was bad taste, walang personal yon. I mean, regardless kung sinong, even if it was a secretary, an alter ego of the president who wrote the prosecution team or the defense team to say, pwede bang next week kasi may seminar, I would have said the same thing, di ba? Na, look at the gallery. Kompleto parati dyan from Congressman Ace Barbers to many Congressman Ridon. I won't name all of you, but you're busy people. But you think this is important, so you take time out and you are here. Di ba? Of course, the prosecution team, you have to be, you are here. We are here, despite of many, many other important things. Not only investigations, not only the flood control, not only the BIR, not only, we're also talking about the nation being prone to volcanic eruption, to yung bagyo, buti, well, nasalanta pa rin tayo ng bagyong Inday. Ibang Inday ang pinag-uusapan natin dito sa impeachment. But still, we are here. So it was in good faith that I said, as an example, mukha namang masama kapag kayong isang bureau head. NBI director is a very important position, but it is a bureau. So if a bureau head, and tignan yung invitation, nakalagay sa invitation, or your representative, and we resolved it. So aksidente ba na yesterday, suddenly after I mentioned it, and after during the weekend, many have been talking about na dapat ata hindi 16. So 21 na lang kami ngayon eh. So 2/3 of 21 is 7. Pag nabawasan pa kami ng 3, 13 na lang yon. Pero some will argue, mabawasan lang kami ng 1 o 2, baka 13 na rin yon kasi wala naman half person o 3/4 person. So all of these issues are valid. Question, the chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin.
But for the record, Mr. President, go ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times. COA, I'm not sure. I think the Office of the Ombudsman, ang nag-file pa ata, Chief of Staff mo eh. Senator Rob, I'm not sure but parang may kaso na nun. Senator Drilon quizzed us here. I was Speaker of the House, but I chose to appear before the Senate to be able to answer all of those questions directly. The SEA Games, paulit-ulit yan. Biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi kikiam, pinakain daw mga Muslim ng baboy, when it was chicken longganisa na pinakain. Pero nasiraan na tayo sa Malaysia, Indonesia. The SEA Games gave us so much honor. So far, it is still the biggest SEA Games in history. Many of our athletes launched their career, even going to gold medals in the Olympics. Our athletic and our yung aquatic natin center in Clark is one of the best in the world. Ang nagsabi nito yung Israeli coach ng isang foreign team doon. But go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Imbestigahan mo, tingin mo may mali, imbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. So let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako babalik rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon eh. Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Or would that be fair to him? No. It would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayang kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So we can't help but be emotional, we can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcoleta. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Cheese, si Aimee is a law graduate, di ba? Pia. Senator Pia, Bam is a second-year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the
integrity of the court becomes an issue for all of. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa buwelta ni Senator Alan Peter Cayetano kay NBI Director Milvin Matibag no dito sa nauna na nga pong kahapong balita na nais imbestigahan ng NBI itong patungkol dito sa infrastructure na ginamit noong 2019 SEA Games no na meron umanong mga billion-billion na hindi na liquidate at hindi daw po dumaan sa bidding no yung construction ng mga facilities na ginamit noong 2019 Southeast Asian Games at dito sinagot naman ni Senator Alan Peter Cayetano na go ahead mag-imbestiga siya at naimbestigahan na pala daw ito noon pa mga kababayan no mula dito sa Senado at naging sa Ombudsman yata nag-imbestiga na rin po noon patungkol nga dito sa paggawa ng mga sports facilities no dito sa New Clark City sa Tarlac noong 2019 SEA Games at si Senator Alan Peter Cayetano nga yung chairman dito mga kababayan noong SEA Games at sa aking opinion ay parang Rumiris back yata no itong si Attorney Matibag no itong NBI Director dahil noong ipepresenta na sana kinabukasan itong si Attorney Matibag dahil may conference daw ito sa Thailand next week kaya hinihiling ng prosecution na isa lang agad no kinabukasan itong si Attorney Matibag bilang witness nila. Pero unang nag-object dito no si Senator Alan Peter Cayetano na hindi pwedeng ganon na basta-basta na lang nilang baguhin yung schedule dahil hindi naman nakasalang talaga noon si Matibag no at sinabi nila na kahit sila mismo ay hindi basta-basta makapag biyahe paalis ng bansa or kahit dito sa Pilipinas hindi sila basta-basta makapagbisita doon sa mga biktima ng lindol at biktima ng baha at kung ano pang kalamidad hindi sila basta-basta makapagbiyahe dahil tutok na sila dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kaya yun po yung punto ni Senator Alan Peter Cayetano na pagpayagan nila yan ay pwedeng gawing dahilan na po yan in the near future no or sa mga susunod na mga araw na pwede palang ganon dahil may importanteng lakad no kung kanilang inimbitahan ng mga witnesses at kaya nga daw po merong mga assistant or mga assistant director, mga subordinates para in behalf na hindi makadalo yung inimbitahan ay pwede yung mga subordinates niya o yung mga assistant yung makadalo no mga kababayan. So yun po yung punto ni Senator Alan Peter Cayetano noon. So dito sa aking opinion nga ay baka rumisbak itong si NBI Director Matibag mga kababayan no. Although naimbestigahan na daw po ito noon pa itong patungkol dito sa SEA Games mga kababayan pero confident naman dito si Senator Alan Peter Cayetano na wala silang makitang lusot no or butas kasi ikukunik yan mga kababayan dito kay Senator Alan Peter Cayetano bilang siya yung chairman noong event na yun, noong SEA Games dahil siya yung dating kalihim nga ng Department of Foreign Affairs at House Speaker na siya yung talagang nangunguna at proud po tayo dito mga kabayan no, na successful yung SEA Games ng 2019 kasi tayo yung itinanghal na overall champion no, yung Pilipinas noong 2019 na Southeast Asian Games despite doon sa mga paninira dahil meron daw pong naninira na pinakain daw po ng baboy yung mga Muslim delegates no or yung mga Muslim athletes mga kababayan although nakahanap daw po yan yung PR na nagpalabas ng mga fake news noon at ngayon ay binuhay na naman nila mga kabayan. Pero confident si Senator Alan Peter Cayetano nga dito at hindi naman daw po siya yung nanguna nga dito sa pag-construct no, ng sports facilities dito nga sa New Clark City. So it was the BCDA yung nakatoka no, dito sa pag-construct dito at itong BCDA, yung Basis Conversion Development Authority ay si ngayong DPWH Secretary Vince Dizon, no, siya yung presidente at CEO ng BCDA that time. So siya yung nanguna dito mga kabayan. Siya yung may hawak dito sa pag-construct ng mga sports facilities dito sa New Clark City. So tingnan natin kung ano po yung kinahinatnan dito sa investigation no ng NBI dito mga kabayan at sa aking opinion din isa sa mga nakikita ko ring pattern nga dito para malagasan ng isang senador na kakampi ni VP Sara dito sa Senate impeachment trial na kinaharap niya mga kabayan. So isa po yan sa aking nakikitang pattern din kasi si Senator Marcoleta nga ay ginagawa nila ng kaso ng plunder at ngayon naman si Senator Alan Peter Cayetano ay ikukonek na naman yan mga kabayan kasi bilyones daw po itong involved na pera dito baka plunder na naman yan mga kababayan no? At sa kanila ngayon ay talagang pilit nilang binabawasan yung mga align dito kay VP Sara ng mga senator. So based din po yan sa aking mga nakikitang or sa aking observation no? Based dito sa mga nangyayari lately no? Na talagang ang bilis nilang inaresto
itong si Senator Marcoleta Friday, no? Friday po siya kinasuhan, na-filed yung kaso sa Sandigan Bayan at agad-agad pong na-raffle, no, nung Friday. At pagkadating ng Lunes ay talagang may warrant of arrest na, mga kabayan. So baka ganito rin po yung mangyayari, no, sa kay Senator Alan Peter Cayetano, na knowing na talagang ginigisa, no, ni Senator Alan Peter Cayetano yung mga witness ng prosecution. So baka isa rin yan sa mga pattern, mga kababayan, no, na nakikita nating dahilan, bukod doon sa posibleng baka risback lang dito ni NBI Director Matibag, kasi sinupalpal nga po siya dito ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kababayan. So we are hoping na nasa tamang paraan lang po yung kanilang pag-imbestiga, no, at karapatan naman po yan ng NBI na imbestigahan nila, pero naimbestigahan na daw po ito noon pa, mga kababayan, at wala naman sila nakitang irregularidad, no, dito sa pag-construct nga ng sports facilities nga dito sa 2019 SEA Games, no. Parang redundant na para sa aking opinion na itong gagawin nila, mga kabayan. So sana yung NBI ay gagamitin na lang yung kailang mga resources ngayon dito nga sa pag-imbestiga sa flood control, no, kasi itong flood control ay hindi pa talaga naimbestiga ng husto at hindi pa napakulong, no, yung mga big fish na hinahanap natin or gusto nating makulong. So sana ito na lang yung pagtuunan ng pansin ng NBI, no, yung kailang oras dito nila ibuhos sa pag-imbestiga sa flood control corruption, dahil tag-ulan na naman, mga kababayan, bumabaha na naman ang Pilipinas dito, no, at sayang yung resources ng NBI. Sana dito na lang nila ibuhos, no, yung kanilang pag-imbestiga dito sa pagkalkal, no, dito sa mga sangkot dito sa flood control corruption, no, kasi redundant na or pabalik-balik na lang sila sa pag-imbestiga nung naimbestigahan naman pala noong 2019 pa, mga kabayan. So sana suggestion ko dito na lang sila mag-focus, magbuhos or ibuhos sila lahat ng mga resources nila dito sa pag-imbestiga sa mga flood control corruption na ito, mga kababayan, no, para malaman ng taong bayan, dahil wala nang nag-imbestiga, wala nang Senate Blue Ribbon Committee, yung House of Representatives, wala na yung kanilang Quadcom, wala naman, hindi na sila nag-imbestiga dito sa flood control corruption. So yung ombudsman naman ay parang lutang, no, wala tayong balita kung ano nang nangyari. So sana itong NBI na lang ang mag-imbestiga dito, mga kababayan, no? Mas ma-appreciate pa ng taong bayan na talagang yung NBI yung manguna dito na lang, sila yung natitirang mag-imbestiga dito sa flood control corruption na ito. So ano po masabi niyo dito, mga kababayan, sa pag-iimbestiga daw ng NBI dito sa mga sinasabing anomalya daw noong 2019 SEA Games, no? At alam naman po natin na yung BCDA na nanguna noon sa paggawa ng proyekto, sa paggawa ng mga sports facilities doon sa New Clark City, ay currently ang DPWH Secretary, no, na super close kay PBBM, mga kababayan, itong si Secretary Vince Dizon. So tingnan natin kung ano yung makalkal dito ng NBI, no, sa kanilang pag-imbestiga sa mga anomalya daw doon sa pag-construct, no, sa paggawa ng mga sports facilities dito sa New Clark City sa mga ginamit noong 2019 SEA Games. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.